Gusto ninyo magkagulo-gulo ang ating bansa? Puta nyo. Gumawa kayo ng republika ng bansa ninyo. Lumayas kayo sa Pilipinas, mga iho di mga bayag nyo, hindi naman nagtatayuan, mga leche kayo. Mga hampas lubang patay gutom. Mga buwaka ng ina ninyo. Ha? Makinig kayo. Ha? Kung ang mga gwapo kayo at malalaki mga bayag nyo, ipiin nyo ako. Putang ina ninyo, palalambutin ko yung titi nyong matigas. Ha? Mga mukha kayong mga tukmol. Mga mukha kayong binasa. Mga buwaka ng ina ninyo. Ang papangit naman ng mga mukha ninyo. Pero kung ang gagawin natin, away dito, away doon, sa tingin mo ba natin magkakaintindihan tayo? Hindi. Di ba? Ito, sabi nung isang gaga, Sara Duterte daw, number 1 sa kanya. Eh di ilagay mo sa number 1 mo. Kung gusto mo, ilagay mo sa bayag mo si Sara. Ilagay mo sa puki mo para talaga maitago mo. Di ba, Alma? Alma Castro, ilagay mo sa itago mo sa si Sara. Oo. Ilagay mo siya dyan nang hindi siya mabulok. Puki ng ina mo araw-araw. Kagaya nito, isang tangat mangmang. Alam niya yung vlog na ito ay hindi naman pro Duterte, pro government, pinagsisiksikan niya sarili niya sa naka-live. Oo. Ayan, napansin na kita, iha. Ha? Napansin ko na, nabasa ko na yung comment mo. Pagsama kayo ng Sara mo. Oo, kung gusto mo, magkumpyangan kayong dalawa. Ha? Magsama kayong ihuti-puta kayo. Oo, di ba? Ito na, speaking of Sara Duterte. Ito, may nabasa po akong artikel noong March 14. Tuluyan na nga bang gumuho ang kredibilidad ng National Bureau of Investigation? Isang malaking gulo ang sumiklab matapos akusahan ang NBI ng pagiging tuta ng administrasyon at pag-atake sa mga whistleblower imbis na ang mga pinangalanang tiwali sa gobyerno alamin kung paano tumibag ang tiwala ng publiko sa ilalim ng pamumuno ni Director Matibag, detalyadong ulat sa comment section sa ibaba. Alam niyo po itong nag-comment, ito pong naglagay po ng comment na to sa kanyang page na Star Talk Pinoy. Tanga po yan. Tanga, bobo. Bakit ko po nasabi? Paano natibag ang NBI? Paano nasira na sinasabi mo? Bakit? May malibag sa ginawa si Director Matibag sa sinabi niya na dapat isa-isang tinatanong ang mga ex-marine kono. Ex-marine daw eh. Dapat isa-isang magpaliwanag, isa-isang sagutin. Ngayon, mga kababayan, anong masama ron? Ha? Sabi ko nga po kanina, noong nakaraan, kung walang itinatago at talaga totoo yung sinasabi sa affidavit, napakadaling sagutin ang katanungan ng NBI. May mga tinanong din rin akong mga abogado. Sabi ko nga, may ginawa bang paglabag ang NBI doon sa panukalan nilang isa-isang tatanungin at iimbestigahan? Ang sagot sa akin ng mga kausap kong abogado, ninyo, walang ginawang paglabag ang NBI. Tama yun. Sa korte, pinapayagan din yung mga ganyan, nangyayari din yan sa korte. Oh, sabi ko nga, kahit lituhin ka, kahit linglangin ka, kung ang sinasabi mo, alam mo sa sarili mo ay totoo, alam mo na totoo yung mga affidavit mo, hindi ka maliligaw sa bawat katanungan. Dahil personal mo nasaksihan ang mga pangyayari yan. Ito na po. Ito na. Ang sabi nga ni Director Matibag at ni Ombudsman Crispin Remulla nung nakaraan. Yung nakita nilang litrato ay panahon pa pala yun nung dating administrasyon ni dating Pangulong Duterte na kung saan mali-maleta, na kung saan ibinibintang ngayon sa kasalukuyan gobyerno ni Pangulong Marcos. Alam niyo po mga kaibigan, ako to, how many times ko itong nasaksihan ito. Nung panahon ni dating Pangulong Duterte, naging tao niya ako, rekta ako kay Bongo, noong mga panahon na hindi maitatanggal ni Bongo yun. Kasi may mga text sa akin.
yung last digit na number niya na 1818. Last digit lang. 1818. Alam to ng mga tao na malalapit dati kay Bongo. Na kung saan, monthly, may allowance ako kay Bongo. May allowance ako kay dating Pangulong Duterte. At ito naman isa, tawagin na lang natin na Jeffrey. Itong si Jeffrey, na may kaepilyidong politiko dyan sa Iloilo, hindi ko na lang idudugtong ang epilyido, tawagin na lang natin Jeffrey, nagpapadala din sa akin ito, na konektado din kay BP Sara noong mga panahon na yon. May hindi nyo maitatanggi. May mga text tayo, may mga conversation tayo. Pero by the way, alam nyo po, kung sa suhulan lang din, eksperto ang mga Duterte dyan. Para makuha ka, para maging sulit ka sa kanila, dadaanin ka sa pera. Yan ang galaw ng mga Duterte. Kaya ako, galing ako sa mga Duterte dati. Kaya I know him. Doon sa mga ako wala naman akong pakialam kung mga Duterte supporter kayo mga nanonood sa akin. Wala akong pakialam dyan. This is your chance. This is your choice. Ika nga. Diba? Choice niyo yan. Magpaka-Duterte kayo, magpaka-mangmang kayo. Pero ang tanong, nakakarekta ba kayo sa mga Duterte? Hanggang television lang naman kayo. Hanggang social media. Oh, di ba? Ito, pakinggan natin yung sinasabi ni Director Matibag. Isa nakapagtaka po rito. Narinig nyo? Yung isang litrato daw doon na ginagamit ebidensya ng 18 Marines ay panahon pa ni dating Pangulong Duterte. Oh, NBI Director mismo ito nagsasabi. Kunin niyo silang isa-isahin. Ito po yung napapanood ko lamang sa telebisyon. Ano po? Di ba? Yun yan sinasabi natin dito. Kung ikaw nagsasabi ng totoo, tatanungin ka diretsahan, imbestigahan. Wala kang ikakabahala. Wala kang ikakatakot. Kasi alam mo ang totoo. At totoo ang sinasabi mo. Ngayon, kung hindi totoo yan, kakabahan ka talaga. Baka magkaletse-letse ka. Baka magkandautal-utal ka. Kaya nga tutol na tutol si Atong Topacio eh. Kasi nga, magkakaletse-letse ang kanilang 18 Marines ko, no? Hindi ka matitibag eh. Hindi ka matitinag dahil totoo ang inyong sinumpaan. Kasi nga, scripted, gawa-gawa. Parang ganito, nung panahon ni dating Governor Chavit Singson, sabi niya, nagdadala siya ng bayong-bayong. Bayong-bayong na pera sa Malacanang nung panahon ni dating Pangulong Erap Estrada. Di ba? Ngayon na naman, mali-maleta. Parang nagamit na ata ito ni Chavit Singson ah. Parang pinagkaiba lang, ibang artista naman ang ginagamit nila ngayon. Mga artista na hindi naman sumisikat. Bangkos mga laos. Nagamit ito ni Chavit Singson dati eh. Yung kanyang salaysay. Yung bayong-bayong magdala ng pera sa Malacanang. Ngayon naman, mali-maleta naman daw. Diyos ko. Na nanonood. Subukan po ninyo na pumunta sa pulisya at magpaimbestiga ng kaso. Meron kayong inireklamo halimbawa ang isang tao. Yung sinasabi ni Atty. Matibag, pumunta ka sa police station, magreklamo ka, magpaimbestiga ka, uuriratin ka rin ng kapulisan. Kung nagsasabi ka ba ng totoo, tatayo ba sa korte? Pag ipinel ba ng kapulisan yung kaso na yan, tatayo ba yan? Sa paraan ng pag-iimbestiga. Ngayon, ayaw masayang ng NBI na nagsasabi ng totoo. Pero kung hindi nyo magagawa yan, na kayo ay magtatago sa saya ng mga abogado ninyo, at itatago ninyo sa mga tumbong ninyo ang mga inyong kliyente, putang ina na paghahalata, na gawa-gawa lamang. At yung mga pinagsasabi ng mga kliyente nyo kulong hilaw, napaghahalata. Parte kayo ng destabilisasyon para pabagsakin si Pangulong Marcos at ipalit yung si Sara. Di ba? Ganyan kayo kamangmang mga buwaka ng ina ninyo. Ganyan kayo ano ba kinakatakot ninyo? Ha?
Ano ba kinakatakot ninyo mga hindi na lang kayo dyan. Hindi nyo. Alam ito nakakatawa rito ha. Si Atty. Melvin Matibag, naging spokesperson ng PDP laban yan. Naging tao ng Duterte. Pero hindi siya yung tipong tao ni Duterte na mangmang na tanga. Ginagamit niya utak niya. Ha? Abogado po yan si Matibag. Hindi po yan si Raulo na kagaya ninyong mga Duterte supporter na maiingay, kuda ng kuda, ngak-ngak ng ngak-ngak, mga buwaka ng ina ninyo, mga putang araw-araw. Ha? Mga buwaka ng ina ninyo. Ninyo. Ha? Anong pinaglalaban ninyo? Ha? Yung tatay ninyong karton na itinatago nyo sa portalet, sa dahig. Ina ninyo. Naaawa kayo kay dating Pangulong Duterte. Hindi kayo naawa doon sa mga biktima na iniwan ng mga namatay. Gusto ninyo magkagulo-gulo ang ating bansa? Magkaletse-letse ang ating bansa? Puta nyo. Gumawa kayo ng republika ng bansa ninyo. Lumayas kayo sa Pilipinas, mga iho di mga bayag nyo, hindi naman nagtatayuan, mga letse kayo. Mga hampas lupang patay gutom. Mga buwaka ng ina ninyo. Ha? Makinig kayo. Ha? Kung ang mga gwapo kayo at malalaki mga bayag nyo, ipiim nyo ako. Putang ina ninyo, palalambutin ko yung titi nyong matigas. Ha? Mga mukha kayong mga tukmol. Mga mukha kayong binasa. Mga buwaka ng ina ninyo. Ang papangit naman ng mga mukha ninyo. Kita nyo ngayong isang gaga, nagngangarap maging senadora, baliw din pala yung hayop na yun. Magandang hapon po sa inyo lahat. Bye-bye.